Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo, sa ulo ng mga balita. Ulat na patay na ang isa sa mga leader ng Maute Group na si Omar Maute. Patuloy pang kinukumpirma ng militar. Bansang Australia tutulong na rin sa Pilipinas para mapuksa ang Maute militant sa Marawi City. Ilang residenteng lumikas sa Pigcawayan, North Cotabato nakauwi na sa kanilang mga bahay ilang araw matapos ang pag-atake ng BIFF. Banta ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters laban kay Pangulong Duterte, hindi ikinabahala ng Malacanang at militar. National Food Authority nanindigang walang peking bigas sa bansa kasunod ng mga video na kumakalat sa social media. Bureau of Fire Protection planong inspeksyonin ang mga high-rise establishments sa Metro Manila kasunod ng nangyaring sunog sa apartment block sa London. Towing services na magsasamantala sa mga motorista, binala ang tatanggalan ng akreditasyon ng MMDA. Korean language isasama na rin sa foreign language subjects na ituturo sa mga paaralan ayon sa DepEd. Una po sa ating mga balita, nagsimula ng mag-uwian sa kanilang mga tahanan ang mga residenteng lumikas sa Pigcawayan, North Cotabato matapos maibalik sa normal ang sitwasyon sa bayan. Ito ang balita ni Janice Inhente. Balik normal na ngayong araw ang bayan ng Pigcawayan, North Cotabato matapos ang isang araw na clearing operation ng militar sa lugar na sinalakay ng mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters noong Miyerkules. As to the report of the PNP and the military, okay naman ang area, is clear naman. So we need to na lang siguro na ma-ensure lang din kay Kabaloka before ta magbalik. As a part of the LGU, gusto na mo itong taas na degree of assurance. Ayon kay Jess Ler Garcesa, tagapagsalita ng Pigcawayan Local Government Unit, inaantay na lamang nila ang rekomendasyon ng Pigcawayan Mayor upang formal at pwede nang pauwiin sa kani-kanilang mga tahanan ang mga evacuees. Nakapagtala ng mahigit 1,700 residente ang lumikas mula sa mga barangay ng Pigcawayan. Samantala, bagaman hindi pa formal na pinapauwi, unti-unti nang nababawasan ang bilang ng mga residenteng nasa evacuation center. Before sila ipauli, na-adjust mga briefing sa together with our mga barangay captains. Wala na mo sila ginapugnan, however, gina-advisean po nga hulat lang tagka ng further instructions or ano. So actually ma'am, pinanguli. Aabot naman sa mahigit kumulang 300 evacuees ang nagsiuwian na sa kanilang mga tahanan. Matatanda ang madaling araw noong Miyerkules nang nilusob ng BIFF ang bayan ng Pigcawayan. 6 ang nasawi at 8 ang sugatan sa hanay ng BIFF at 1 ang nasawi at 2 ang sugatan sa panig ng CAFGO. Mariin namang sinabi ng hanay ng Armed Forces na gumagawa lamang ng diversionary attacks ang mga teroristang grupo upang mailihis ang atensyon ng militar at pulis sa gulong nangyari sa Marawi. What happened in Pigcawayan recently was in retaliation of and somehow a diversionary attack resulting from the setbacks, major setbacks they have been experiencing in their stronghold in Maguindanao. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Nilinaw ng Manila Police District na hindi konektado sa terorismo ang nangyaring pagsabog sa isa sa mga police station sa Maynila kaninang madaling araw. Sa ngayon ay tinutugis na ng pulisya ang suspect sa insidente. Ito ang balita ni Grace Casin. Grupo ang tinitignang motibo ng Manila Police District sa pagsabog na naganap kanina sa harap ng Police Community Precinct sa Arellano Street, San Andres, Bukid, Maynila. Ayon kay MPD-PIO Police Superintendent Edwin Margajero, hand grenade ang ginamit sa pagpapasabog. Walang naitalang casualty habang 3 sasakyan naman ang nadamay sa insidente. Gayunman naniniwala ang MPD na hindi ito konektado sa terorismo. Hindi po natin pwede i-consider na act of terrorism yan. Unang-una po, ang signs po ng act of terrorism, it is premeditated. Well-planned po yan at expectedly kapag it is an act of terrorism, meron po yung casualty. So dito po sa nangyaring pagsabog po, wala pong casualty po dito.
At ang possible motives na tinitignan po natin dito, yung away ng magkabilang grupo doon sa Tuason Street at saka doon sa Zapanta Street. Samantala, mahigit 500 pulis naman ang ipagkakalat ng Manila Police District sa Maynila bilang paghahanda sa pagdiriwang ng mga Muslim ng Idil Fitr sa Lunes, June 23. Maglalabas sila ng traffic advisory sa linggo sa mga lugar sa Quirino Grandstand at Quiapo area na posibleng maapektuhan ng naturang selebrasyon. Magkakaroon po ng paneling doon sa area, magde-deploy po tayo ng Special Reaction Unit. Aside from that, maglalagay din po tayo ng mga advanced command posts. Magdadagdag naman ng mga miyembro ng Special Weapons and Tactics o SWAT ang MPD at paigtingin ang kanilang intelligence gathering upang agad na mapigilan ang sinumang may balak na maghasik ng kaguluhan sa lugar. Tiniyak naman ng MPD na wala silang natatanggap na anumang banta ng terorismo sa kanilang nasasakupan sa kabila ng mga memo na naglalabasan sa social media hinggil sa plano umanong pagpapasabog sa mga pampublikong lugar sa Metro Manila. Grace Casid, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Susunod sa ito ang balita. Bureau of Fire Protection planong inspeksyonin ang mga high-rise establishments sa Metro Manila kasunod ng nangyaring sunog sa apartment block sa London. National Broadband Plan at Government Portal. Formal lang inilunsad ng Department of Information and Communications Technology. National Food Authority nanindigang walang peking bigas sa bansa kasunod ng mga video na kumakalat sa social media. Nanindigan ng National Food Authority na walang fake rice na ibinebenta sa merkado sa bansa, taliwas sa mga napapabalita sa social media. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Pumasa sa laboratory test ng National Food Authority o NFA ang 6 na samples ng manay fake rice na idunulog sa kanilang tanggapan. Kabilang sa mga sample ay ang nag-viral sa social media na video post ni Rafael Franco na taga-Bikutan kung saan kita ang binilog at pinatalbog na umanay peking kanin. Maliban dito, may ilang samples din ang sinuri ang NFA mula sa Borongan, Samar at Dumaguete City na pinaghihinala ang peke rin. Sumailalim ang mga ito sa microscopic analysis, starch analysis at sensory evaluation upang makita kung meron itong harmful chemicals katulad ng ginagamit sa paggawa ng plastic. Matapos ang masusing pagsisiyasat, napatunayang totoo ang mga bigas, kaya't nanindigan ng NFA na walang fake rice na ibinebenta sa merkado sa bansa. A total of 6 raw rice and 2 cooked rice samples were subjected to analysis by our Food Development Center laboratory. The result of all samples are totoong rice. There is no fake rice. Pinabulaanan rin ng NFA ang mga reklamo ng pagtatae o pananakit ng tiyan dahil sa manay pagkain ng peking kanin. Maaring may spoilage na merong mga nakain nila, merong mga bakterya doon na nakakapagpasakit ng tiyan. So, hindi po agad-agad na maaring bigas ang sanhi ng pagkakasakit ng tiyan. Ayon naman sa Grains Retailers Confederation of the Philippines o GRECON, ang pagpapalaganap ng balita tungkol sa peking bigas ay isang propaganda lang laban sa kanilang retailers. Anila kahinahinala kung bakit nagsipaglabasan ang mga balita sa fake rice kung kailan lean months at manipis ang supply ng bigas. Ganito rin anya ang nangyari noong 2015 kaya't alam niyang posibleng modus operandi lamang ito na mga nais magmanipula ng supply sa merkado. Katunayan, maiilan na sa kanilang retailers na bumaba na sa kalahati ang kita dahil dito. Ito ginagawa dahil nga everybody wants to create market din naman siguro eh. Kikreate sila ng demand para sa sarili nila, sariling negosyo. Nanawagan din sila sa pamahalaan na bumuo ng Rice Watch Committee katuwang ang pribano sektor upang tutukan ang issue. Dapat rin anya panagutin ng pamahalaan na nagpapalaganap ng impormasyong may fake rice sa Pilipinas. Hinihikayat naman ng National Food Authority ang publiko na mas maging mapanuri at huwag agad maniwala sa mga manibalitang umiikot sa social media patungkol sa may fake rice o peking bigas. At kung sakali mang may mabili sa merkadong pinaghihinala ang peke, suriin muna ang itsura at amoy nito at pinakamainam na magdala ng sample sa NFA laboratory para makumpirma kung peke ito. Joyce Balancio,
UNTV News and Rescue, Quezon City. Isa sa ilalim ng Bureau of Fire Protection sa intensified inspection ang mga high-rise establishments sa Metro Manila. Samantala, aminado naman ang BFP-NCR na hindi sila handa sakaling magkaroon ng sunog sa reyon na gaya ng nangyari sa Grenfell Tower sa London. Ito ang balita ni Maki Libradilla. Naglabas na ng memorandum ang Bureau of Fire Protection National Capital Region sa mga distrito para sa mahigpit na pag-iinspeksyon sa mga high-rise buildings sa Metro Manila. Nasa mahigit 1,700 na establishmento ang kailangang siyasatin ng BFP. Bukod ba ang mga government-owned at PEZA establishments dito sa Metro Manila sa loob ng 45 araw. Kabilang sa titingnan ng BFP ay kung nakakasunod ba ang mga gusali sa fire safety and emergency standards. Dapat din anyang may sariling fire brigade team na sumailalim sa training ng BFP ang isang establishmento na may mahigit 50 occupants. We need to comply because we don't want the same incident that will happen in a high-rise building kagaya dun sa sa ibang bansa, no? Bibigyan naman ng notice to comply ang makikitaan ng mga kakulangan sa standards. Kung hindi naman susunod ay maaari nilang ipatigil ang operasyon nito o di kaya'y bigyan ng closure order at patawan ng kaukulang multa. Sa ngayon, higit 60 establishmento na ang nabigyan nila ng closure order matapos bumagsak sa safety standards. Ngunit ayon kay Fire Director Quan Chu, hindi pa sila handa ngayon sakaling magkaroon ng sunog na gaya ng sa Grenfell Tower sa London kamakailan. Anya, bukod sa may kakulangan sa mga bombero, hindi rin sapat ang kanilang mga gamit sa ngayon. I admit we don't have the capability, totally capability of addressing a high-rise fire considering that we have a limited ladder truck only. So what we will do is really to climb using the stairwell para makapag-fire operation tayo, and that will cost a lot of time for a firefighting operation. Ito yung isa sa ladder fire truck ng BFP. Yung mga ganitong disenyo ay may kakayanang makaabot ng hanggang sa 8 palapag. Ito din yung ginagamit na pang-rescue at pang-apula sa mga matataas na bahagi ng lugar tulad ng mga high-rise establishments. Sa ngayon ay iilan lamang ito at yung iba ay may kalumaan na rin. Bagamat may budget naman anya na 3 bilyon ng BFP taon-taon, hindi rin nabibili ang mga kailangang gamit dahil sa tagal ng proseso ng procurement ng gobyerno. Kaya pakiusap ng ahensya sa pamahalaan na isama sa prioridad ng gobyerno ang mga pangangailangan ng BFP para sa kahandaan sa mga posibleng malalaking emergency situation. Ang dami yung magagandang mga ekipo na dapat naming mabili and hope mabili namin yung quality na gamit ng BFP. May mga may mga tested fire trucks eh. Alam natin that last 30 years, 25 years, so no need to make assessment or analysis. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City. Formal nang inilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT ngayong araw ang National Broadband Plan at Government Portal. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Iprinisinta na ng Department of Information and Communications Technology kaninang umaga ang National Broadband Plan. Layo nitong mabigyan ng mabilis at maayos na internet connection ang mga Pilipino. Kamakailan lamang inilatag na ng DICT ang unang yugto ng libreng Wi-Fi sa EDSA na simula pa lang ng mas malawak na internet connectivity sa Pilipinas. Itong sa Maynila, particularly on sa EDSA, nararamdaman naman na nila. In fact, I am receiving a lot of comments saying as na talagang bumilis. Kasunod nito, plano ring maglagay ng free Wi-Fi connection ang DICT sa mga paaralan at iba pang pampublikong lugar. Ngunit nilinaw din ng DICT na magkakaroon ng limitasyon pa rin ang libreng Wi-Fi upang hindi naman ito magamit sa anumang paglabag sa batas, gaya ng pagbablacklist sa ilang websites gaya ng pornographic sites at mga maaaring gamitin sa security threat ng mga Pilipino. There is of course a cap, because something free tends to be abused. So there must be some limits on how much an access, because if you get all the bandwidth, then the other people around you, they will not get the same service as you get.
Ipinakita rin ng DICT ang magiging blueprint ng broadband structure na mag-uugnay sa lahat ng government offices sa Pilipinas o ang National Government Portal. Hinihintay na lang ng DICT ang executive order ng Pangulo para sa implementasyon ng National Government Portal o ang gov.ph. Ito ang magiging single website ng lahat ng government information, transaction at mga serbisyo. Mandating through an executive order government agencies to integrate and come on board the National Government Portal. So we're waiting for the Office of the President to issue an executive order on the National Government Portal so that we can again accelerate implementation, full implementation of this portal. Tinitingnan na rin ng DICT ang mga kasalukuyang pasilidad ng pamahalaan na tulad ng National Grid Corporation of the Philippines para sa posibleng paggamit ng mga fiber optic network nito sa naturang programa. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Pasay City. Inilabas na ng Judicial and Bar Council ang listahan ng mga pagpipilian ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang kapalit na magreretirong si Supreme Court Associate Justice Bienvenido Reyes. 6 na maestrado ng Court of Appeals at isang Associate Law Dean ang pumasok sa shortlist. Ito ay sina Court of Appeals Presiding Justice Andres Reyes Jr., Associate Justices Rosemary Carandang at Jose Reyes Jr. Pasok din sa shortlist sina Associate Justices Apolinario Bruselas Jr., Japar Dima Ampao, Ami S. Lazaro Javier, at si Centro Escolar University School of Law and Jurisprudence Associate Dean Rita Linda Ventura Jimeno. Si Supreme Court Associate Justice Reyes ay nakatakdang magretiro sa darating na 6 ng Hulyo. Posible umanong lumabag na sa karapatan ng mga tunay na mamamahayag kung tuluyang maisa sa batas ang panukalang batas na patawan ng parusa ang mga nagpapakalat ng fake news o peking balita sa publiko. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Mabigat na parusa ang naghihintay sa sinumang tao o media organization na gumawa o nagpakalat ng anumang maling balita o fake news. Sa panukalang batas na iniakda ni Senator Joel Villanueva, ang mapatutunayang gumagawa ng fake news ay maaaring magmulta ng hanggang 5 million pesos at makulong ng hanggang 5 taon. Sino man na tumutulong sa pagpapakalat ng maling balita ay maaari ring magmulta ng hanggang 3 milyong piso at makulong ng hanggang 3 taon. Maging ang isang media organization o mga nasa social media platform na tumatangging alisin ang isang maling balita ay maaaring magmulta ng mula 10 hanggang 20 million pesos at posibleng makulong ng hanggang 20 taon. Batay sa proposed bill, maituturing na fake ang isang balita kung ito ay nagdudulot ng panic, pagkakabahabahagi, gulo at karahasan na malinaw na isang propaganda lamang. Ngunit ayon kay University of the Philippines Professor Danilo Araw, kailangang liwanagin at idetalye ang bawat probisyon ng panukala dahil sa posibilidad na nilalabag na nito ang karapatan ng mga tunay na mamamahayag. Pwedeng masabi na unconstitutional ito dahil malinaw naman na nakasaad sa ating Bill of Rights na no law shall be passed abridging, among others, the freedom of speech and of expression. Hindi rin anya sagot ang panukalang batas na ito upang mawala ang pagkalat ng fake news. Ang sagot sa fake news ay self-regulation, hindi po regulasyon. At kung usapin niya ng fake news, ang magsisettle po diyan ay hindi court of law, kundi yung court of public opinion. Suportado naman ni Senator Bam Aquino ang panukalang batas, ngunit may ilang probisyon na dapat anyang klaruhin. Isa na rito kung ano ang mga magiging matibay na basihan para maituring nga na peke ang isang balita. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Dalawang 2,769 na araw o mahigit 7 taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Tuwing
towing services na magsasamantala sa mga motorista, binalaang tatanggalan ng akreditasyon ng MMDA. Inumpisahan na ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS at iba pang grupo ang pagtatanim ng mga puno sa ilang watershed sa Luzon. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Isang ipodam sa Norsagaray, Bulacan sa pinagkukunan ng tubig para sa Metro Manila. Bagamat natatakpan ang puno ang watershed nito, ay kailangan pa ring tamnan ang ibang lugar para maiwasan ang pagguho ng lupa. Dito isinagawa ng MWSS at ng iba pang grupo ang launching ng 5 Million Trees Challenge na itatanim sa loob ng 5 taon. Ayon kay Administrator Reynaldo Velasco, malaki ang posibilidad na lumampas pa sila sa kanilang target dahil ngayong taon pa nga lamang ay nasa 1.5 million na puno na ang kanilang maitatanim. This is a challenge na para sigurado ma-secure natin ang tubig ng Manila, malinis. Ayon sa MWSS, nasa 4 na milyong litro ng tubig ang nanggagaling dito sa Ipo Dam para sa supply ng tubig sa Metro Manila. At dapat na maingatan ang watershed nito. Pagkatapos ng 5 taon ay makapipigil na ng lupa ang mga itinanim na puno. Isusunod na tatamnan ang mga watershed ng Angat, Umiray sa Quezon, Lamesa, Marikina at Laguna Lake. Plano rin ng MWSS na maglagay ng dam sa pagitan ng Angat at Ipo Dam upang ipunin ang tumatapong tubig kapag tag-ulan. Sa ngayon ay nasa 14 na milyong residente sa Metro Manila at karatig lugar ang umaasa sa tubig mula sa Angat Dam. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, nagbabala ang Metropolitan Manila Development Authority na tatanggalan ng accreditation at hindi na papayagang mag-operate ang mga towing services na mapapatunayang nagsasamantala sa mga motorista. Ito ang balita ni Joan Nano. Ipinatawag kanina ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Danilo Lim ang mga may-ari ng 33 MMDA accredited towing services. Ito'y matapos na makatanggap siya ng ilang sumbong ng irregularidad at umano'y pananamantala ng ilang towing company sa mga motorista. Ilan sa mga sumbong na nakarating umano kay Lim ang sinasabing pangaagaw ng mga towing personnel ng manibela mula sa driver upang sapilitang hataki ng mga sasakyan at ipatubos kahit wala namang violation. May ilan rin ani ang towing services na sa halip na gumamit ng kadena ay lubid ang ipinanghahatak sa mga sasakyan at may ilang truck din ang nag-ooperate ng walang plaka. Mga tao na nagtoto, mga nakachinelas, nakasando, naka-short pants. Baka nakadroga pa yan, napilit na inaagaw yung mga manibela ng mga sasakyan para mato. Yung gusto lang nilang magto. Yung mga modus na, siyempre marami dyan kakutsabi rin yung mga tao namin sa MMDA. Buso dito, plano ng MMDA na magpalabas ng bagong panuntunan kaugnay sa sistema ng pagtutow ng sasakyan upang maiwasan ang anumang kaso ng pananamantala at isyu ng korupsyon sa hanay ng mga ito. Giit ni Chairman Lim sa mga may-ari ng towing, serbisyo at hindi negosyo ang dapat napakay ng mga ito sa mga motorista. Sa ilalim ng umiiral na patakaran sa towing at impounding, ang mga sasakyan na nasiraan sa kalsada, nasangkot sa aksidente at mga iligal na nakaparada ang maaaring hataki ng MMDA at mga accredited towing service. Hindi naman dapat hatakin ng truck ang isang sasakyan kung nasa loob o agad na dumating ang driver para itabi ito. Sa halip ay iisyuhan lamang siya ng violation ticket na may multang 500 piso. Subalit kung wala ang driver sa sasakyan, 5 beses nabubusina ang tow truck upang maalerto ito. At kung hindi pa rin darating ay hihilahin na ang sasakyan at kailangan ng tubusin mula sa impounding area. Nais ng MMDA na baguhin ang mga patakarang ito kung saan makikipag-ugnayan rin sila sa Automobile Association of the Philippines upang tularan ang magandang sistema nito sa towing. Nagpahayag naman ng suporta sa gagawing reforma ang mga may-ari ng towing services. Makakatulong naman po siguro, basta susunod lang po. Tsaka nangako naman po si General Lim na napatas yung pagbibigay nila ng deployment sa mga towing. Target ng MMDA na mailabas ang bagong IRR sa susunod na buwan. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Ipinaliwanag naman ng pinuno ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na hindi kayang madaliin ang pagbibigay solusyon sa problema sa trapiko.
Muli rin itong umapila ng mas mahaba pang pasensya sa mga motorista at commuter sa Metro Manila. Ito ang balita ni Joan Nano. Halos 20 taon nang nararanasan ang matinding problema sa trapiko sa Metro Manila ayon sa Metropolitan Manila Development Authority. Sa datos ng ahensya, umaabot na sa 2.7 milyon ang bilang ng mga sasakyan na bumabiyahe sa Kalakhang, Maynila. At dahil panahon na naman ng tag-ulan, inaasahan na lalo pang titindi ang sitwasyon ng trapiko sa mga lansangan. Talagang matraffic talaga pag maulan, lalo na dito sa circle. Ang haba ng traffic dyan, inaabot kami ng 4 na oras. 5 oras bago makarating dito sa MRT. Ay talagang matraffic po. Lalo na kung halimbawa tulad lang sa circle, yung circle laging binabaha ay matraffic. Ayun ang number 1, yung baha. Ayon kay MMDA Chairman Danilo Lim, sa ngayon ay patuloy ang kanilang pagtuklas sa iba't ibang mga pamamaraan upang masolusyonan ang lumalalang problema sa trapiko. Kabilang sa mga ikinokonsidera ang pagpapatupad ng odd-even scheme upang mabawasan ang bilang ng mga sasakyan na bumabiyahe sa mga kalsada kada araw. Subalit kinakailangan muna aniya itong isang guni at kunin ng permiso ng mga mayor ng Metro Manila. Katwiran pa ng opisyal bago pa lamang siya sa kanyang posisyon at aminadong hindi madali na bigyan ng agarang solusyon ang halos 2 dekada ng problema ng mga motorista at commuters. Multisectoral ang approach sa solution dito. Alam ko yung traffic, alam ko yung disappointment ng mga tao. But meantime, yan lang ang mga kalsada natin ngayon eh. Gusto din yung gawin ko yung solusyon. 1 buwan pa lang ako dito. Nang tanungin si Chairman Lim kung kailan nga ba matutuldukan ang problema sa traffic, sagot ng opisyal, Huwag ninyo akong ng time dahil hindi ninyo ako pwede itali sa time na yan. Hindi tayo time bound, pero tuloy-tuloy yung ating trabaho. Una nang sinabi ng bagong liderato ng MMDA na wala silang ipatutupad na bagong traffic scheme. Sa halip ay dapat lamang aniyang pairali ng disiplina sa mga motorista upang makabawas sa traffic problem. Paliwanag pa ng MMDA, lubhang marami na ang bilang ng mga sasakyan sa Metro Manila. Kaya't ang isa sa mga nakikita nilang pinaka-epektibong paraan ay ang pagpapatayo ng mga karagdagang infrastruktura na aabutin pa nila ng maraming taon. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Isasama na ng Department of Education o DepEd ang Korean language sa kanilang Special Program in Foreign Language o SPFL. Kanina, formal lang pinirmahan ni na Education Secretary Leonor Briones at Korean Ambassador to the Philippines, Kim Jae-shin, ang kasunduan para sa pagtuturo ng Korean language sa mga paaralan sa bansa. Ayon sa DepEd, bahagi ng paglinaw ng kakayahan ng mga kabataang Pilipino ang naturang hakbang. Makatutulong din ito para sa maayos na ugnayan sa foreign students sa bansa na ang karamihan ay pawang South Korean nationals. Bukod sa Korean language, meron ding Chinese, Mandarin, Japanese, French, German, Spanish class sa ilalim ng SPFL. Mayong gabi, una sa atong mga balitang Promdi. Ipadala sa nagkalain-laing dapit sa nasod ang mga bag-ong pulis nga natapos na sa unong kabulan nga training sa Bacolod City. Kini ang balita ni Lalaine Moreno. 821 ka trainees halin sa Police Regional Office 18 kag 6 ang ginkilala na nga mga bago nga miyembro sang Philippine National Police sa recognition rights sa Bago City, Negros Occidental kagina sang aga. Ang mga inihalin sa Public Safety Basic Recruit Course classes dakila kag masiklab nga nakatapos kag nakapasar sang 6 kabulan nga training. Iga-deploy ang mga ini sa nagkalain-lain nga parte sang pungsod pagkatapos ang ila graduation ceremony sa Agosto. Suno kay PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa, makabulig ang mga bago nga pulis sa pagpadayon sang kalinong kag seguridad kontra sa mga rebelde nga grupo. Ang pinakaayaw ko yung pulis na talawan, yung duwag na pulis. Dapat yung pulis ready to fight anytime. Para naman sa mga bago nga recruit, isa ka dungog ang mangin isa ka pulis nga may obligasyon nga protektahan ang mga sibilyan. Imoon ko tanan bilang police officer maging responsible ag hindi maging protector sa illegal na droga ma'am ag sa tanang mga illegal activities. Base sa kota sa PNP, nagakinahanglan ini isang 14,484 nga duga nga pulis sa pungsod.
Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Negros Occidental. Ginaduso ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte ang pagbutang og body cameras sa mga traffic law enforcers sa Dakbayan aron malikkayan ang mga kaso sa pagpangikil. Kini ang balita ni Diane Ventura. Iputyag ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte ni aging mga adlaw nga nakadawat siya og sumbong nga adunay mga traffic enforcers sa lungsod nga nagadawat og suhol. Some of them are my friends. Nagsulti yun nga na sila ginatagaan sa sulod. Na para di lang sila dakpon og may mga violation. So kana no dapat i-address na labi na sa LTO o LTFRB. Sumala pa ni Vice Mayor Duterte dili consistent ang mga napatuman nga balaod trapiko sa syudad. Isa sa mga nakita niya nga kasulbaran ang pagbutang og body camera sa mga traffic enforcers. Pinaagi sa body cams, ma-monitor ang ginabuhat sa mga traffic enforcers. Suportado usab sa hepe sa Davao City Police Office Traffic Group ang mando sa Vice Alcalde kay dako gayud ang matabang niini sa mga enforcers. Para maiwasan po natin yung mga allegation na may nangutong, may nanghingi ng pera. Busa niini usa ka joint task force usab ang gitukod sa LTFRB aron bantayan ang mga pedestrians nga nagalapas sa balaod trapiko. Diane Ventura, UNTV News and Rescue, Davao City. Ginasaulog karon sa mga Zamboangenyo ang adlaw diin namugna ang pinulungan nga Chabacano. Kini ang balita ni Dante Amento. Diferente actividades ya hace na ciudad de Zamboanga durante del 16 años del Día de Fundación de Chabacano. Ya conducí coro de voz el gobierno local na Centro Latino Paseo del Mar, kaya man centro na levantada del ciudad después el ya sucede 2013 Zamboanga Siege. Ya compiti también el mga estudiante desde na otro eskwela na primeramente Chabacano Quiz B. Nainsinyagat ka naman environmente para man saka kami first gayot, pero okay lang te kay third at least entra kami na runner-up. Kaya yung mga dimiyo kaklase, dimiyo mga pamilya man kwento Chabacano. El primer objeto del celebración para preservar y promotar el lenguaje chabacano. Aminado maskin el mga maestro y maestra que posible perder también este lenguaje si hindi conserva. Prueba de este, mucho ta queda na ciudad que hindi tausa chabacano sino igual del Cebuano, tausug, subanen e otro pa. Actualmente ta enseña na mga eskwela na ciudad el lenguaje chabacano desde na grade 1 hasta grade 2. Yo como un maestra de divisoria elementaria, grande ayuda kanamon, especialmente quiere kami kasi el dialecto preserva gayot, el dialecto chabacano, con mo kanamon mga de Zamboanga. So, na eskwela también, bien grande ayuda ta pwede hacer con el mga bata, como ara, y dalegat expresagan mucho el diila saber con este. Danteamento, UNTV Noticias y Riscate, Ciudad de Zamboanga. Ug kana ang mga balita ang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Ako si Victor Cosare, maayong gabi. Dalawang kapana-panabik na pares ng sagupaan ng mga koponang naghahangad na makapasok sa finals ng UNTV Cup Executive Face-Off ang idarao sa Pasig Sports Complex sa darating na linggo. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Bust out. Possible timeout here. Mas matinding pag-ensayo ang inihahanda ng off-season Class of 3 champion Judiciary Magis upang maipersa ang rubber match kontra AFP Cavaliers sa semifinals ng UNTV Cup off-season Executive Face-Off sa linggo, alas 5 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Hawak ngayon ng AFP Cavaliers ang twice-to-beat advantage sa playoffs matapos na talunin sa elimination round noong nakaraang linggo ang PNP sa score na 94-86. Unang nagtuos ang AFP at Judiciary noong June 11 kung saan dinaan sa bilis at mas matinding resistensya ng mga sundalo ang sagupaan upang payukurin ang Magis sa score na 82-68. Bagamat tila tagop-war lamang ang palitan ng score sa una hanggang ikatlong quarter na naigang diskarte ng mga sundalo nang i-full court defense ang mga maestrado at ipersa ang 14 na puntos na abante sa pagtatapos ng ball game.
Kaya naman sa muli nilang pagkukrus ng landas ngayong semifinals, mas paghahandaan ng judiciary ang AFP. Hard practice kami para manalo kami ng isa pa. Sisikapin natin na manalo, no? Para makalaro tayo sa finals. Ang Cavaliers naman, mas patitindihin pa ang pressure na ibibigay sa Magis. Yung dating ginawa namin game plan, siguro ganun pa rin. Medyo dadagdag na lang kami. Siyempre, last 2 games na yan, finals na yan. Ibigay na lang namin lahat. Sakaling manalo na ang AFP, ay aakyat na ang koponan sa finals kontra sa magwawagi sa laban ng PNP at DOJ sa first game alas 3 ng hapon. Ang tatanghaling kampiyon ay magkakamit ng 1 million pesos na cash prize na itutulong nila sa napiling beneficiary. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Nagsagawa ng bloodletting activities ang Members Church of God International o MCGI sa dalawang bayan sa Bulacan. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Isa ang bloodletting activity sa mga regular na serbisyo publiko na isinasagawa ng Members Church of God International. Kabilang sa mga mainit na sumusuporta rito ang mga Bulakenyo. Maaga pa lamang ay nakapila na ang mga blood donor mula sa MCGI sa blood drive sa Tarcan, Baliwag at sa bayan ng Balagtas. Sa bawat patak ng dugo na ating ibinibigay, tayo po ay nakapagbibigay ng tulong sa ating kapwa-tao. Nagbibigay po tayo ng buhay sa ating mga kababayang nangangailangan po ng dugo. Tayo po na nakakaalam po na at natuturuan na makagawa ng mabuti. Alam natin na itong advokasya na ito ni Kuya ay malayo yung mararating at maraming maikinabang. Malaking benepisyo sa atin. Una-una, kung meron kang sakit, malalaman yung sakit mo. Pangalawa, yung dugo natin, kung di natin napapalitan o nababawasan, malaking bagay na malinis yung dugo natin. At pangatlo, yun nga, yung maitulong mo, maibahagi mo yung dugo mo, yung buhay sa iba. Umabot sa kabuang 114 na blood bags o katumbas na mahigit 50,000 sisi ng dugo ang nakalap sa isinagawang bloodletting sa dalawang lugar sa lalawigan. Ang mga nakalap na dugo mula sa Tarcan, Baliwag ay dinonate sa Philippine Blood Center. Habang sa Bulacan Blood Council naman ibinigay ang mga blood bag na nalikom sa bloodletting activity sa Balagtas, Bulacan. 9 years na pong kapartner namin ng ADD Bulacan sa Voluntary Blood Donation Program ng Bulacan. Quarterly po silang sumusuporta sa blood donation program ng Bulacan and marami pong natutulungan, particular sa mga Bulakenyo. Kung di naman po sila nakakapag-recruit ng blood donors, wala po tayong magiging blood donation. Mula sa Bulacan, Jerry Galicia para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahan ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Happy weekend sa inyo, ha? Si Kim, maraming salamat. Kim. At salamatan mo rin ako. Thank you, June. Medyo matagal-tagal ka pa eh. Magandang gabi po.